Amen. Tayo po ay mag-aaral. Ito hong topic na binigay sa akin ni Pastor ay kumbaga hindi ho ako master dito. Nagkataon lamang na rin po ang napa-assign na po. Mas marami pong karapat-dapat na magsalita tungkol po dito sa ating iglesia. Pero ako'y masaya din at ako ho ay nabigyan ng pagkakataon at alam ko po ito'y pribilehiyo na makapagturo po. Bagaman hindi nga expert. Ako sa amin sa AGMP, kapag alam kong expertise ko, wala akong problema. Kahit po ang kaharap ko ay mga patataas namin sa company, walang problema kasi gamay ko po yun eh. Kumbaga sadyang ako ang maalam doon. Pero pagka ganito, alam ko nga hindi ako ang pinakamaalam ho dito. At bagitong-bagito ay medyo may kabang kaunti. Halataan nyo ga? Pag ako'y nakanta na, ay ako'y kabado na. So atin hong pag-uusapan ho natin ngayon ay Doctrine of Grace. Kayo ba ay naniniwala sa biyaya ng Panginoon? Ang ating kaligtasan ay base sa biyaya. Ako'y naniniwala din doon. Pag sinabing biyaya, yan ho'y biyaya. Pag sinabing biyaya, yan ho'y bigay. Wala kang participation dyan. As in fully, this is full grace. Ano po? Kumbaga, yun ang ating pininiwalaan. Kasi marami tayong naririnig na may contribution ng tao. Hindi totally walang kakayanan, but may contribution ng tao. Ito sa akin, ito kakanina kami nag-start. Actually, nung klase namin, yung next batch, paiyakan na agad doon. Hanggang namang estudyante ko yung Inay Loling, ang Ninang Lina, si Tita Nora. Kita niyo may mga kasamahan ako dong Thunders. Pero nakakatuwa kasi challenging sa aking part. Lalo't ang aming material nga na may English, na lalim pa. Paano nga naman yun? Talaga na mga, pagka hindi natuto ang mga yan, ay talagang mahina ang nagtuturo. Pero nakakatuwa, sabi ko nga sa kanila ay, lahat naman po tayo nag-aaral. Sama-sama tayo nag-aaral. Hindi yung porke ako nagtuturo, ako'y maalam na. Hindi nga naman maalam eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, natututo tayo. Minsan yung sobrang lalim na pagpapaliwanag, hindi naman lalo maintindihan eh. Maigi pa minsan yung payak, yung simple na naiintindihan. At yun po ang kaya kong gawin, yung simple lang. Kasi hindi ko kaya yung malalim eh. Pasensya na kayo. Kung gusto nyo na mas malalim pa, doon kayo, pumasok kayo ng inyong school na kung saan kayo malalalim na matututo. At ito ho lang ang kaya. Sabi sa tinuturo ko kanina, I can only give what I have. Sadya namang yun. Hindi ko na kayang ituro yung hindi ko alam. Tama? So, ang kaya ko lang i-share ay kung ano yung knowledge na binigay sa akin ng Panginoon. And I hope, ako naniniwala, dahil ako'y pinagpala, nung natutunan ko po ito, dahil hindi ko man din ito naiintindihan dati, unti-unti, naiintindihan ko na po ito. Pero alam kong napakarami pa na dapat maintindihan. Pero kung ano yung naintindihan ko, yun ang i-share ko po sa inyo. So, narito na tayo sa Doctrine of Grace. So, sa pag-aaral po na ito ay nais ko po na, pakipindot nga ng next slide. Ito ay nakalimutan kong mag-send kina Brother Rainy nung kung ano yung ilalagay, kung ano itatype nila. Akong ginawa ko kaninang madaling araw ay aking nilagay ko na ito sa slides at ako na naglagay doon at hindi na ako makaabala masyado. So ito ay tsinaga ko kaninang umaga pero kinokopya lang naman ho yan kaya wala naman masama dyan. So the origin of the 5 points. So ayoko munang bigyan ng acronym yung 5 points, pero alam niyo na yung 5 points, tama? Alam niyo nga ga? Okay, so naniniwala tayo diyan sa total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. So tayo ay naniniwala doon. Ngayon, bago lumitaw itong 5 points na to, hindi naman talaga to 5 points dati. Marami ho ito. Sobrang dami. Kung nabasa niyo yung Belgic Confession of Faith or Heidelberg Catechism, sobrang haba po nun. Ang dami ng clauses, ang dami ng sections. Lumitaw lang itong 5 points na ito. At ito ang naging controversial, itong 5 points po na ito. So gusto nating alamin yung origin nitong 5 points. So sabi diyan, sige, sabay-sabay nga nating basahin. Una muna mga lalaki. 1, 2, 3, read.
Yan. Ito yung naisip ko na magiging issue dito sa ating pag-uusapan. Issue na hindi, dahil dito sa topic, nakakantok itong gantong style na masyadong puro text, na wala ka nakikita, walang points na may iksi. So, alam ko ito very challenging, pero in this way, ayaw ko kasing chap-chapin itong mga words na to. Gusto kong may explain ko kung ano yung nakasulat doon at yun na lang ang ating pag-uusapan. So ayaw ko siyang I don't want to reinvent the wheel. Kasi nandiyan na yan eh. So hayaan natin na ipaliwanag natin sa pamamagitan ng mga nakasulat dyan. So para maunawaan natin ito dun sa taas ang kamay na nakatapos na sa aking class. Yan. Yung first batch ay combination namin ni Brother Henry. Ako ng part 1, kay Brother Henry ang part 2. Then sino yung lahat ng part ay sa akin? Ay ito, yung batch niyo isel. So kayo yung second batch. Then third batch. Ang third batch, sinong third batch? Pang-fourth na pala kayo. Fourth na pala yun, ano? Nakadami na pala. Hamok mo yun. Ang dami ko na palang naloko doon. So, gantong-ganto yung pinag-uusapan namin doon. Noong 17th century ay nagkameron ng theological conflict. Saan? Sa Poland. Tanda ko yung exam namin eh. Kasi nung kami nag-exam, yun ang pagpipilian ko. Poland, Holland. Wala naman nagsagot ng Poland. Pero yung theological conflict na nangyari noong 17th century ay naganap sa Holland. So pag sinabing theological conflict, usapang spiritual ito. Usapang religion ito. Usapang paniniwala. Nagkaroon ng conflict that time. Saan? Sa Holland. Okay? So yun ay pansagot sa exam. Yan ang gustong-gusto kong pinaulit-ulit. Kahit sa klase namin kanina, pinauulit-ulit ko ito. Gusto ko kasing matandaan ninyo, noong 17th century ay nagkameron ng theological conflict at naganap saan? Alam nyo na sasagot sa exam. Okay. Next. Pasuyo ako ng next slide. Yan. In 1610. In 1610. Just 1 year after the death of James Arminius, a Dutch seminary professor. Ano ba pag sinabing Dutch? Tao ba ng taga saan yan? Anong bansa? Chocolate ba ito? Netherlands. Okay? So, ang mga tao sa Netherlands ay Dutch ang tawag. Ako, ngayon sa amin, sa AGMP, meron ako dong Dutch na friend ko na siya ngayon. Yung dating sabi ko sa inyo na kalaban ko, expat yan ay Dutch. Taga-Netherlands siya, taga-Netherlands. So, nung time na yon ay may 5 articles of faith based on the teaching of James Arminius na inilatag ng kanyang mga tagasunod. Okay? So, si James Arminius ay merong followers, of course. At ano ang tawag sa followers ni James Arminius? Arminians. So, is this the first time you hear the word Arminian? Narinig niyo na ba yung Arminian? Narinig niyo na. Ngayon. Binadayan niyo ako. Narinig niyo na ngayon. So, ito ay, ito yung pinag-uusapan. Merong mga tinasabing Arminian, may sinasabing Calvinist. Tama? Narinig niyo na ba yun? So, gusto nating kasi itong dalawang ito, ang sikat dito sa 5 points na to. Kaya ito yung gusto nating pagbigyan ng pansin ngayon. Ano ba itong Arminian na to? Sino ba itong si Arminius? At ano ba yung Arminianism? So yun yung ating binibigyan pansin ngayon. Kayo ba interested? Sige huwag niyong tutulugan. Kahit yan ay puro ganyan naka-text lang puro paragraph type na style ng lesson. Okay? So nung time na yon, ito sa mga nakatapos sa akin, alam na ito. Dahil lang, syempre, pinauli-uli din natin nun at nag-exam pa kayo. Pero at least ngayon, tulungan nyo ako na maunawaan ng mga katabi natin. Okay? So, ang tawag dun sa pagka-protestang yun ng mga Arminians ay the Remonstrants. So, protest yun. Bakit ba sila nagpo-protesta? Kasi during that time, ay merong existing na belief. Meron silang basis of faith during that time. And that is the Belgic Confession of Faith and the Heidelberg Catechism. Yun yung nado sa next slide. Sige nga, Brad. So the Arminian party insisted that the Belgic Confession of Faith and the Heidelberg Catechism, the official expression of doctrinal position of churches of Holland, be changed to conform
to the doctrinal views contained in the Remonstrance. So sila'y naniniwala that the Belgic Confession of Faith and the Heidelberg Catechism are wrong. There is something to revise sa dalawang basis of doctrines na yon. Tama? At yung 5 points na yan ay zinamarize into 5 points. There are only 5 points na hindi nila matanggap-tanggap. At gusto nila maghain ng revision. Gusto kong mag-raise ng revision. Okay, State of Holland, there is something different in our belief at kami ay hindi makapaniwala doon. At itingin namin, ito'y mali at ito ang tama. At yun ang gustong ihain ng Arminians. Nagigets nyo ba? Para tayo nag-aaral sa school ngayon, ha? Kung ano mga ating pinag-uusapan ngayon. Sana yung mga maedad na naintindihan nyo ba ako? Hindi na. Nailing si mama eh. Nailing si mama. Hindi nyo maintindihan? So mamaya maintindihan nyo na ito. So, ibig sabihin, sinasabi ko na eh, ito ang malaking problema ko ngayon. Bahala kayo. Pa-attend kayo eh. Okay, sige. So, ngayon, ano yung 5 points na yon? So, yung iba, nakaka-relate ba? Kasi hindi naman pwedeng dahil dun sa hindi nakaka-relate, hindi natin itutuloy ito. Pilitin yung makarelate kasi mahalaga po ito. Mahalaga po ito. Dito nagkakatalo. Naniniwala ka dito? O hindi ka naniniwala dito? Marami ng simbahang nasira dahil dito. Ngayon, kung hindi mo ito naintindihan, baka ikaw pa makasira. Pero kung hindi mo talaga ito naunawan, imposibleng makasira ka. Hindi mo naintindihan. Paano ka didebate na yan? Hindi mo nga naintindihan. Ay, at least advantage. Kaya malaking bagay. Sana nga pala dapat may edad lahat na narito. At nang wala ng problema tayo. Okay? So, 5 points. Ano yung 5 points na yon na hindi nila maunawaan? Brother Rainin, pwede mo bang ma-search sa Google ngayon yung Heidelberg Catechism? Makita lang nila na sobrang dami laman nun. Sige nga. Magaling kaya ang Google mo. Kaya ni Brother Rainin niya. Yan nandun na yun eh. Yung Belgic Confession of Faith. Belgic Confession. Kumbaga, hindi din babasta yung ginawa nila. Yung Arminian. Kita niyo yan? Yan yung 1 point. Yan yung 1 point. Pasensya na, Brother Rainin. So, ano yan? Paano lang yan? Okay lang yun. Hindi ho natin ito bibilisan. Itong pag-aaral na ito ay hindi natin bibilisan. Sana naintindihan ninyo. Dahil sa padulo ay puro verses tayo. Sa ngayon, wala muna tayong maraming verses ngayon. Ano, Brother Rainin? Kaya ga? Yun. Yan. Heidelberg Catechism. Kita nyo yan. Kita nyo yung table of contents. Nakikita nyo? Part 1, misery. Part 2, deliverance. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Holy Sacraments, Holy Baptism. Kumbaga, ito yung reference of faith nila. Ito. Yung mga naka-green na yan o yellow ba yan, hindi ko lang na-try kung yan ay pag kinilik mo, nandun yung laman yan. O, yun na yun. So, yan. So, ibig sabihin, ganun ka, yun na yung mismong table of contents, Brad? Kakunti yan. Marami kasi yan eh. Sige. Pero yan ay sobrang dami. Yung na-browse ko kanina ay sobrang daming laman ng Heidelberg Catechism. Nandun yung atonement, nandun, etc. Sobrang dami yan. Yung nakalagay na yan. Kumbaga, nakakita na ba kayo ng bylaws natin? Nakita nyo na ba yung bylaws natin? Alam nyo na ba yung basis of faith natin? Alam nyo ba yung doktrina ng pinaniniwalaan natin? About salvation, about the Bible, about God, about Trinity? Yung ba inyong na-browse na? Meron tayo nun, handbook natin. At yun ay doon nakalagay, ano ang pinaniniwalaan ng God is Evil Baptist Church? Nakalagay po yun doon. Ngayon, ito'y parang ganun din. Parang bylaws ito ng Holland when it comes to the religion, Heidelberg Catechism. Ito ay mayroong sobrang daming laman. So, dyan nakasalalay. Ngayon, ito yung sinilip ng Arminians.
At meron sa kabuuang ito na bylaws or constitution ng simbahan, charter ng simbahan, may gusto silang baguhin. Kasi yung 5 points na dinidiscuss doon ay hindi nila mapaniwalaan. At sa palagay nila yung sala. At sa palagay nila hindi biblical. So nagigets nyo? So ano yung hindi hindi nila mapaniwalaan? Babanggitin na natin. Yung total depravity hindi nila mapaniwalaan. Unconditional election hindi sila sang-ayon. Limited atonement hindi sila payag doon. Irresistible grace hindi sila payag doon. Perseverance of the saints hindi sila sang-ayon doon. Yun ang gusto nilang i-update. Yun ang gusto nilang i-revise sa Heidelberg Catechism. Naintindihan niyo? Kumbaga, pasuyo, pakirevise nito, pakireview nga po yan dahil mali yan. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, next nga natin, ano ba nakalagay dyan? So ito ano ba yung 5 points na yon? Ano ba yung 5 points na sinasabi nila na hindi nila, nasa palagay nila tama? Itong 5 points na ito ang 5 points of Arminianism. Hindi ito 5 points of Calvinism, this is 5 points of Arminianism. Hindi ito yung atin, ha? Baka mamaya, amen, amen. Okay, umemen kayo, akala nyo ito yung atin. Hindi ito. Iniisa-isa ko lamang ano yung ini-insist ni Arminian. Ano yung gustong palabasin ng grupo ni Arminius. Okay, naintindihan nyo ba? Hindi ito yung atin, ha? Hindi ito. Pero kung ito yung iyo ngayon, ay wala rin akong magagawa dyan. Pero sana wala. Kasi merong ibang simbahan na ito talaga ang kanila. Pero I believe sa God is Able Baptist Church, hindi ito sa atin. Okay? Una, free will or human ability. Hindi ito yung atin, ha? Ito yung kanila. These are the 5 points of Calvinism. Free will or human ability. Ngayon, kung merong masasaktan, kung sino mong nakikinig sa atin online or live ngayon, ito itinuturo ko sa inyo, hindi ko to sa kanila itinuturo. Ang pinag-uusapan, ang kausap ko dito ay kayo, hindi ko kausap ay sila. Okay? Nililinaw ko lang. So, ang kausap ko hindi sila, kayo ang aking kausap. Ngayon, kung hindi nila matanggap, hindi silang kausap ko, kayo ang kausap ko. Naintindihan nyo? Okay. Free will or human ability. Di ba, ang atin, kung naalala nyo, ano nga ang T? Kabaligtaran po yun ito. Pag sinabing totally depraved, wala ka magagawa. Ito, human ability. Man is able. May kakayanan ng tao. Tungkol saan? Ito. Basahin natin ang free will or human ability. 1, 2, 3, read. Hop, stop doon. Although human nature was seriously affected by the fall, ano ba yung fall? Sino ba yung bumagsak? Si Adam. Siya yung bumagsak. Okay? Siya yung tinutukoy dyan na fall. Yung man na nag-fall, yun ay si Adam. Okay? Man has not been left in a state of total spiritual helplessness. So, ibig sabihin, sa kanila, sabi ni na Arminian, hindi naman sila totally spiritually helpless. May kakayanang natira. Yes, naniniwala sila na nag-fall ang men at naniniwala sila na sila naapektuhan but not totally spiritual helpless. Okay? Then next, basa, God. Yun. Ang Panginoon daw, although alam nila na tayo ay bumagsak, pero hindi pinakialman ng Panginoon Diyos ang free will ng tao. So, yung kaya mo, yung gusto mo, paniniwalaan mo, ay hindi niya pinakaalman, free ka doon. Yun ang kanilang ibig sabihin doon. Naintindihan nyo ga? Yung mga thunders, naintindihan nyo na ito. Sana, naintindihan nyo ito, ha? Next, kadugtong pa rin yan. Sabi, each sinner possesses a free will, and his eternal destiny depends on how he uses it. Yung, tindigan ng mga iyan. No? So, tayong mga makasalanan daw ay merong free will, and our internal destiny depends on how we use it. So, depende kung paano mo gagamitin yung kalayaan na yun. So, sabi, man's freedom consists of his ability to choose good or evil,
in spiritual matters, his will is not enslaved to his sinful nature. So, pwede pa rin siyang makapili ng tama. Pwede niya pa rin piliin ng Diyos kumpara sa hindi sa kakabaligtaran. Tama? So, para sa kanila, yun ang kalagayan ng tao. Not totally helpless. Kaya nila makadecide. Kaya nila makadecide. Kasi tayo, nagre-require ng regeneration, correct? This does not require regeneration for you to do this. Kaya nilang makadecide kahit hindi na-regenerate. Gets? Next. The sinner has the power to either cooperate with God's Spirit and be regenerated or resist God's grace and perish. Matindi yun, no? The sinner has the power to either cooperate with God's Spirit. Nasa sa iyo. Makikooperate ka sa Holy Spirit o hindi? Be regenerated or resist God's grace and perish. Pag nag-resist ka, you will perish. Correct? Pero pag hindi ka, okay ka, safe ka. So, yun yung kalayaan ng tao para sa kanila. Nagigets nyo ka? Mag-a-Armenia na tayo? Parang naganda yata. The lost sinner needs the Spirit's assistance. Assistance lang, ha? Hindi totally siya ang gumagawa. Hindi totally Holy Spirit ang gagawa. Assistance lang. Lord, Holy Spirit, pa-assist nga. Medyo nahihirapan ako at English, pa-assist nga. But he does not have to be regenerated by the Spirit before he can believe. Naintindihan niyo yun? Tayo, naniniwala na kailangan nating maging regenerated. Kailangan tayo maging buhay na muli. Kasi nga, naniniwala na tayo patay. Ngayon, they do not require that. Kasi hindi sila naniniwala na sila'y totally patay. They still have something inside that they can do repenting and having faith. Kaya nilang gawin yun para sa kanila. Mayroong natitira pa sa loob nila. They believe that. For faith is man's act and precedes the new birth. So para sa kanila, nauna ang faith before the new birth. Tama? Nag-gets nyo ba yun? Ito, medyo malalim na po yun. Dito ngayon tatanungin, ano nauna? Regeneration or faith? Sa kanila, nauna ang faith before regeneration. Nung nananampalataya ka, nun ka naging buhay na mag-uli. Doon sila na born again after the faith. Nagets nyo? Ang nauna ay faith before regeneration. Kakaiba yon. Pero alam nyo, ganyan tayo. Ako honestly, ganyan ang believe ko noon. Kasi wala naman nagtuturo. Hindi ko naman naintindihan. Akala ko talaga ganun. Nung ako ay nananampalataya, I am now born again. Hindi ko na naintindihan na kailangan ko palang maging born again muna bago ako makapaniwala. And that is Arminianism. That is how they defend this free will and human ability. Nagigets nyo ga? So sana naintindihan natin. Next. Ito. Ito maganda. Tanda nyo, napakaganda nito. Sa uluhin nyo na ito. Ang sabi nila, faith is the sinner's gift to God. It is man's contribution to salvation. Ayun, nag-contribute na. Nabanggit natin ito kanina. Malupit. Ang nagregalo pala, ang sinner ay nagbigay ng grace sa Panginoon. May gift siya sa Panginoon. At ano yung gift niya? The faith. Yung faith na ibibigay ko sa Panginoon, yun ang regalo ko. Yun ang sabi nila. Nagigets na ba? Yun ang kanilang belief. Ngayon, kung hindi tayo nag-aaral, para naman tama di ka? Kung hindi tayo nag-aaral, para naman tama ito. Ngayon, wala ba akong Bible verses na ibinibigay? Kasi, kung ano yung ginagamit kong material ngayon, yun ang gusto kong i-discuss sa atin. Yung style na ginawa nila kasi, dinefine muna, para malinaw ang prinsipyo. Then saka naman, hindi na tayo papayag na definition lang na walang verses. Dedepensahan natin sa padulo. Kasi para masuportahan na hindi lang yan puro sabi-sabi. Hindi lang yan kata-kata. Meron yung biblical verses. Nagigets nyo ba? So, kayo ba'y naniniwala na tayo ang nagregalo sa Diyos? At tayo may contribution sa salvation? Aba, ayun ang sabi ng Arminianism. So, yun ang point number 1.
free will, and human ability. Hindi pa yan yung 5 points natin ha. Kanila yun ha. Kanila lang yun. Yun ang gusto nilang ilagay doon sa revision. Yan ang gusto nilang mapalagay doon sa Heidelberg Catechism and, Heidelberg Catechism and Belgian Confession of Faith. Yun ang gusto nilang ilagay doon. Okay? Yung naintindihan pa ako ng mga married? Yeah, naintindihan naman yata. Next. Second point. Conditional election. Anong atin? Biro mo yun? Kinontra na ng kinontra. Kanina ay total depravity, ang kanila ay partial depravity. Kasi yung atin total, ang kanila partial. Ang atin unconditional, ang kanila conditional. Election ito. Naniniwala ba sila sa election? Yes. Naniniwala din sila sa election. Kasi conditional election nga lang. Yung atin unconditional, ang kanila conditional. Okay, tingnan natin. Bakit nila sinabi? Ano ba yung belief nila sa conditional election? Alam niyo, magandang pinag-aaralan natin tong side nila. Para hindi bias. Kasi kung ang pag-uusapan lang natin yung atin at hindi naman natin naiintindihan yung kanila, tapos sila'y pupulaan natin, sala. At least ngayon, na pagtitimbang-timbang natin, yung pala ang kanila. Ay, salang naman nga. Okay. Number 2. Sige nga, pakibasa. 1, 2, 3, read. Doon muna. At alam ko mahaba na. Pag binasa niyo yung kasunod, alam ko magkakagulo lang tayo. God's choice of certain individuals unto salvation before the foundation of the world was based upon His foreseeing that they would respond to His call. Matindi ito. Sabi nila ay before the foundation of the world din naman. Kaya lang nung before the foundation of the world ay may foreseeing na ang Panginoon na ang mga tao ay magre-respond sa kanyang call. Ayun ang sabi. He's foreseeing that they would respond to His call. Ba nga naman. Next. He selected only those whom He knew would themselves freely believe the gospel. Yun, kaya inaitalize ko yan. He selected only those whom He knew would themselves, maniniwala ito. Joas, maniniwala ito. Maniniwala ka sa akin? Joke lang. Ikaw lang nakita ko. Baga, kaya mo na Diyos, ba't ako tinawag? Kasi naalam ko nalipon siya doon. Baka akala dahil ako nalipon doon. Hindi naman yon. Naisip ko lang ang pangalan ni Joas. Kumbaga, nakita ko si Joas ay maniniwala itong batang ito, i-elect ko ito. So doon ba nakabase ang Panginoon sa kanyang pagpili sa atin? Kita ka na kaya ng Panginoon kung anong gagawin mo? Wari ko'y mahirap yon. Iba yon. Next. Anong kadugtong niyan? Brad, pasuyo nga, isa pang pindot. Election, therefore, was determined by or conditioned upon what man would do. Ibig sabihin, para sa kanila, ang election ay nakadepende sa magagawa mo. Kung maniniwala ka o hindi ka maniniwala, doon nakadepende ang election mo. Pag naniwala ka, elected ka. Pag hindi ka niniwala, hindi ka elected. Kumbaga, hindi pa madesisyonan agad. Nakabase pa yon sa iyong mood. Nakadepende pa yan sa iyong mood. Kung ikaw ay maniniwala o hindi ka maniniwala. Naintindihan ba ako? Medyo malalim gaho. The faith which God foresaw and upon which He based His choice was not given to the sinner. The faith which God foresaw and upon which He based His choice was not given to the sinner by God. It was not created by the regenerating power of the Holy Spirit, but resulted solely from man's will. Ayun na. So, ibig sabihin, nakadepende talaga sa will of man. Yung election na ito. So, nakadepende sa inyo ang election. Nakadepende pala ang pagpili ng Panginoon sa inyo din. So, nakadepende sa tao. Teka muna, kaya pala assistance lang. Panginoon na. Pipiliin mo ako kasi maniniwala ho ako. So, yun yung paniniwalang yun. Nakadepende sa iyo. Talaga may participation. Sinabi na kanina malinaw pa, sa human ability,
na may participation at contribution tayo sa salvation. Sinasabi ko nga kanina sa mga estudyante ko, yung contribution, ibinibigay kung may i-contribute ka, tama ka? Kunyari, nahingi ka school, may contribution sa school. Ang anak mo ay may contribution. Kanino hihingi yon? Sa magulang. Kasi wala nga siyang pang-contribute, di ka? Ganon din tayo mga tao. Wala tayong pang-contribute. Kailangan nating humingi ng pang-contribute. Lord, please give me faith so I will contribute. Tama ba yon? Kailangan mong humingi sa Diyos kasi sa Kanya galing ang faith. Yun ang contribute. At yun ako maniniwalang may contribution ka. Galing na yun sa Panginoon na kinontribute mo. Tatay, pahingi akong 100, iko-contribute ko. Ma'am, ito na po ang contribution ko galing sa tatay ko. Tama? So, Panginoon, ito yung faith ko, galing po sa iyo. Ito yung aking ibinibigay sa iyo ngayon. Tama? So, ibig sabihin, ito talaga galing sa Diyos. Hindi galing sa iyong contribution mo. Mag-contribution ka, wala ka naman pang contribution. Hihingi ka lang din sa tatay mo. Sinong tatay natin? Ang Diyos. Pahingi po, Panginoon, ng faith, pang-contribute ko po sa salvation. Pero sa Kanya nang galing, hindi sa iyo. Correct? Nakaisa din yata. Next. It was left entirely up to man as to who would believe, and therefore, as to who would be elected unto salvation. So, nakadepende talaga sa tao kung maniniwala o hindi. At pag ako'y naniwala, elected ako. Yun. Pag hindi ka naniwala, hindi ka elected. So, yung ating part, banda-banda riyan natin, pag-usap, inuuna muna lang natin sa kanila para naman hindi bias. Ano po? God chose those whom He knew would, of their own free will, choose Christ. Ayun, free will. So, nasa kanilang free will, ang pagpili nila sa Panginoong Jesucristo. Thus, the sinner's choice of Christ, not God's choice of the sinner, is the ultimate cause of salvation. So malinaw na talagang ang tao ay may contribution sa salvation para sa kanilang, base sa kanilang paniniwala. So yung pagpili natin kay Kristo, yun ang basihan at yun ang ultimate cause of salvation. Hindi yung Panginoon na pumili sa atin. So elected, parang nangyari, inelect natin siya at hindi niya tayo ang inelect. Nagigets niyo ba? Yun ang logic doon. Kasi ang ultimate cause of salvation is not the God's choice, but the sinner's choice of Christ. So yun po yun. Nagigets niyo ka? Antok na kayo? Wag muna kayong tutulog at hindi pa itutulog. Next. Bumalik doon? Ang pindot ang bumalik. Baka nagkamali ako ng lagay. Baka yung PowerPoint ko naghalo din. So tapos na. So nakadalawa na tayo. Ano nga yung una niyang point? Free will or human ability. Ano ibig sabihin nun? May sariling malaya ang tao at may kakayanan. Human ability. Able. Pangalawa, anong second point ng Arminianism? Conditional election. Ano ibig sabihin? May condition. Anong condition? Depende sa tao kung pipiliin niya na piliin ang Diyos. Correct? Yun ang kondisyon. Pipiliin niya na piliin ng Diyos. Yun ang kondisyon. Okay? Then thirdly, universal redemption or general atonement. Ano sa atin to? Sa kanila ay universal redemption or general. Lahat. Pangkalahatan. Yung atin ay limited. Kukunti. Limited. Nagagets nyo? Kinontra ng lahat. Sabi natin total depravity, sa kanila partial depravity. Sabi natin unconditional election, sabi nila conditional election. Sabi natin limited atonement, sa kanila general atonement. Nagigets nyo ka? Ito yung mema lang. May maikontra lang. Okay, sabi dyan, Christ's redeeming work made it possible for everyone to be saved, but did not actually secure the salvation of anyone. Ano yun? Christ's redeeming work made it possible for everyone to be saved, but did not actually secure the salvation of anyone. Although Christ died for all men and for every man, only those who believe in Him are saved. Di pinaligoy lang. Sabi nila, ang kaligtasan ay para sa lahat, pero ang maliligtas lang yung maniniwala. Hindi lahat. Nagigis ka, tayo niluloko ng mga ito. Sabi nila maliligtas lahat, pero ang maliligtas lang daw yung maniwala. So, hindi naligtas lahat.
At yung maliligtas lang ay maniniwala. Sa totoo lang, tama, yun din naman ang paniniwala natin eh. Ang maliligtas lang ay maniniwala. At alam kasi natin na yung mga maniniwala, yun yung pinili. Nagigets nyo nga? Sadya naman eh, naniniwala, pero hindi nyo na nanasakyan yun. Pero yun ang ating pagkaunawa doon. Nagigets nyo nga? Kasi alam naman natin, tadya namang maliligtas lahat ng maniniwala. At alam natin na lahat ng maniniwala, yun yung pinili ng Panginoon para maniwala. Nagigets nyo nga? Pero sa kanila, hindi yon. General, yes, maliligtas nga lahat, pero yung maniniwala lang ang maliligtas. Okay. Ayaw lang sakyan yung atin, pero gusto nila ay gayon lang. So, okay. So, ngayon, next natin. Pasuyo nga ako ng next. It was left entirely upon man. Ito ba? Parang ito yung nabasa ko kanina. Huwag ito, Brad. I-skip mo na ito. Parang nagkamali ako ng yan. His death enabled God to pardon sinners on the condition that they believe. Yun. So, nakadepende sa tao kung ikaw ay maniniwala. At dun ka magkakameron ng pardon. Sa atin, paniniwalaan natin na yung paniniwala natin yun ay hindi sa atin galing. Correct? Mayroong naglagay nun sa atin kung bakit tayo ay naniniwala. At may nangyayari sa atin kung bakit tayo naniniwala. Kasi nga, naniwala tayo na tayo totally depraved at kailangan natin magkaroon ng buhay bago tayo maniwala. At nung tayo nagkaroon ng buhay, doon tayo ngayon nakapaniwala. At hindi yun nila, para sa kanila, hindi yun galing sa Diyos. Yung paniniwalang yun ay hindi galing sa Diyos, galing yun mismo sa tao. Yun yung natitirang konti sa pating mga tao na kahit hindi pa ako binibigyan ng Panginoon, meron na sadya ako nun. Yun ang paniniwala nila. Then, ang nakalagay dyan, but it did not actually put away anyone's sin. Christ's redemption becomes effective only if man chooses to accept it. So, nakadepende talaga sa tao. Nakadepende talaga sa tao. Ngayon, pag sinabing grace, hindi yan nakadepende sa tao. Biyaya nga yan eh. Nakadepende yan sa Diyos. Yun ang full grace. Nakadepende sa Diyos. Ang full grace eh, hindi nakadepende sa tao. Nagigets nyo? Kaya sinong tama? Yung kaligtasan nakadepende sa tao o yung kaligtasan nakadepende sa Diyos? Kayo ang humatol. Kayo may sabi niyan. Hindi ko kayo tinuruan pero kayo ang sumagot. Kasi malinaw na mas tama, sa pakinig pa lang mas tama na ang kaligtasan ay hindi sa tao nang galing, kundi ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Ay malinaw eh. Wala pa tayong verse na tinitingnan eh, naniniwala kayong gayon eh, kasi alam nyo, sa pakinig pa lang yun, ang tama na. Diga? Di lalo na pag binigyan pa ng talata. Okay? Next. Number 4 na. Okay. Umpisa natin ulit. Sa simula, free will or human ability. May kakayanan ng tao, may free will ang tao. Pangalawa, conditional ang election. Pangatlo, general atonement. Lahat maliligtas, pero ang maliligtas lang ay yung maniniwala. Maganda yon. Number 4, the Holy Spirit can be effectually resisted. Yung Holy Spirit ay pwede mong at epektibo mong matatanggihan. Sa atin, ano to? Kita nyo yan? May malang talaga to. Irresistible grace, sa kanila ay resistible grace. Okay. So para sa kanila ay pwede mong tanggihan ang calling sa iyo ng Holy Spirit. Pinupukaw ka na, ay ako itulog pa. Bigyan ako totoong pupukawin, ayaw ko pa. Parang gusto niyang tanggihan yung pukaw na yun ng Holy Spirit. Tayo muna, ayaw ko pa. The Spirit calls inwardly all those who are called outwardly by the gospel invitation. He does all that he can to bring every sinner to salvation, but inasmuch as man is free, he can successfully resist the Spirit's call. So para sa kanila talaga, lantaran sinasabi na kaya nilang i-resist ang call ng Spirit. Kaya ba natin yon? Yung sa pag-worker nga, hindi mo mapigilan eh. Hindi yung sa calling of salvation eh. Hindi yung sa calling ng regeneration. Yung pag tinatawag ka mag-full-time, hindi mo matanggihan, di ka? Hindi pa salvation yon. Ganun din yun sa salvation, hindi mo matanggihan. Kasi Holy Spirit yun eh, makapangyarihan yun eh. Kaya mo bang tanggihan ang isang napaka-makapangyarihan sa lahat?
Hindi mo kaya. Nilikha ka nga niya. Anong kapal mo namang tatanggi ka pa? Kaya mo yon? Nung nilikha nga hindi ka makatangging, huwag mo akong likhain. Hindi ka nakatanggi. Ngayon buo ka na, nalikha ka na. Pinupukaw ka, makakatanggi ka. Antibay mo naman. Ano yun, nagkakapangyarihan ka, no? Ikaw ay nalikha na. Samantalang nung nililikha ka, wala kang kapangyarihan. Saan ang galing yung kapangyarihan mong yun? Kung akong tatanong, kung binigyan ka talaga kapangyarihan sa Diyos, parang galing yun. Kung meron ka noon. Diga? Pero wala kang kapangyarihang i-resist ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ba'y naniniwala that the Holy Spirit ay makapangyarihan sa lahat? O paano mo i-resist yun? Antibay mo naman. Antibay natin mga tao. Nagigets nyo na? Irresistible grace ang atin, ang kanila ay resistible ang grace. Okay na, next. Parang nakakatsamba din naman yan. The Spirit cannot regenerate the sinner until he believes. Faith, which is man's contribution, yun na naman, inulit na naman. Yung kanilang 5 points na yun ay magkakaugnay. Magkakaugnay yun. Kasi sa atin, yung 5 points natin magkakaugnay din. Hindi naghihiwa-hiwala yun. Hindi naghihiwalay. Sa kanila, hindi rin naghihiwa-hiwalay, pero may hihiwalay sa kanilang isa mamaya sa dulo. The Spirit cannot regenerate the sinner until he believes. Faith, which is man's contribution, yung faith daw, man's contribution, precedes and makes possible new birth. So, magkakaroon ka ng new birth after the faith, which is the man's contribution. Nagigets nyo ka? May logic na ho itong pinag-uusapan natin. Thus, man's free will limits the Spirit. Yun na. Ang naglilimita sa Spirit ay ang ating free will daw. In the application of Christ's saving work. Teka muna, bago ka mailigtas ni Kristo, pinupukaw ka ng Holy Spirit. Teka muna, Holy Spirit, wag muna. Ayaw ko. Kaya mong tumanggi. Ang hindi nila kasi masakyan, lahat ng kinokol na yon ng Holy Spirit, ay yun yung mga pinili na niya. At nakatalaga na niya na yun talaga ang kanyang bubuhayin. Hindi nila kasi masakyan yun. Kasi nga, hindi sila naniniwala sa predestination. Hindi sila naniniwala dun eh. Naniniwala sila na ang election ay nakadepende nga sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Kaya hindi nila masakyan ito na kaya ka nga pinipili kasi noong pa simula pa lang ialam na ng Diyos na ikaw nga yun eh. Kaya hindi ka talaga makakatanggi doon. Pero we believe na hindi sabay-sabay ang panahon natin ng pagkabuhay na maguli natin. Di ka? Lagi ko yung sinasabi, kung ang iyong mahal sa buhay sa ngayon ay matigas sa Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin siya hindi elected. Hindi pa time ng pagkabuhay niya. Hindi pa time. Kasi may kanya-kanya tayong time ng pagkabuhay. At pag time na yon ay nabuhay, mapera, natapos na ang mundong ito at natapos na ang lahat, nagunaw na ang lahat at wala na, natapos na ang lahat at siya hindi, yun, masasabi natin siya hindi nga elected. Okay? Nagigets na ka? Okay, sige. Ano pa sunod dyan, Brad? The Holy Spirit can only draw to Christ those who allow Him to have His way with them. Until the sinner responds, the Spirit cannot give life. Ayun. Kagaling na mga arite mga. Until the sinner responds, the Spirit cannot give life. Paano nga re-respond John? Patay nga. Paano makaka-respond? Cannot give life. Ibig sabihin ng give life, ibig sabihin patay, di ba? Kaya ka magbibigay ng buhay doon sa isang bagay kasi patay yun. Sabi ng statement, the Spirit cannot give life. Ibig sabihin, hindi daw siya makakapagbigay ng buhay. Ibig sabihin, patay nga. Ngayon, ang tanong, until the sinner responds, how he can respond if he is dead? Correct? Nagigets nyo? Before he can respond, he should be, or he shall be, born again. Kailangan niya munang ma-regenerate. At yun ang hindi nila masakyan. Paano mangyayari? Paano naniniwala sila na hindi nga totally patay eh. Kaya naman, ganoon ang logic nila kasi naniniwala sila hindi naman totally patay. Tayo lang naman kasi naniniwala na talagang totally patay, which is may mga verses doon. Hindi nila kasi masakyan na totally patay, kaya naniniwala sila na makaka-respond sila. Pero may mali dun sa kanilang statement. Because sabi, the Spirit cannot give life. Yung fact na sinabi na give life, ay patay yun. Ay sala sa statement. How can you respond if you are not yet alive? Di ba? God's grace, therefore, is not
invincible. Pambihira. So, vincible pala. It can be and often is resisted and thwarted by men. Ayun. Kaya nating i-resist daw ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi invincible. Pwede nating i-resist. Pwede nating tanggihan. Yun ang paniniwala natin ba? Paniniwala nino yun? Iyo, kilala nyo na ngayon ang Arminian. So, kilala nyo na? Yun ba tayo? Hindi ho tayo dun, ha? Sige, next. Last point na yata ito. Kita nyo yun, magpa 5:30 na. Pag-garni-garni lang, nakakaubos din na ng oras eh. Pero sana naiintindihan po natin. Naiintindihan po ba natin? Doon sa mga nakaulit na, naiintindihan nyo? Kasi mas dapat naiintindihan nyo kasi naulit nyo na nga ito eh. Wala na nga atin sa akin sa linggo kasi tinuturo na pala din eh. Number 5. Falling from grace. Anong atin? Once saved, always saved. Sa kanila, falling from grace. Pwedeng mawala ka sa grace. Pwedeng mawala sa iyo yung biyayang yon. Tingnan natin, ano ibig sabihin? Those who believe and are truly saved can lose their salvation by falling to keep up their faith, etc. Ayun, ang mahalaga doon, yung etc. So, ibig sabihin, nawawala ang kaligtasan. Ang Arminian ay delikado pala at nawawala ang kaligtasan. All Arminians have not been agreed on this point. Yun ang masama doon. Hati sila dito. Ang iba ay naniniwala, ang iba hindi. Kasi ang ibang Arminian naniniwala na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Pero yung ibang Arminian naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Pero sa atin, malinaw na tayo ay hindi nawawala ang kaligtasan. Tama? Yan ang ating paniniwala. At yun yung ating P part, the perseverance of the saints. Okay? So, sabi dito, all Arminians have not been agreed to this point. Some have held that believers are eternally secure in Christ, that once a sinner is regenerated, he can never be lost. So, ang iba ay naniniwala din sa eternal security, ang iba hindi. Pero tayo naniniwala, eternal yan. Okay? So, yun yung 5 points ng Arminianism, ng Arminian, na gustong i-revise dun sa Heidelberg Catechism at Belgic Confession of Faith. Saan nga yun? Iyon. Hindi sa Poland, sa Holland. So, kailan nga nangyari yun? 17th century. What specific year? 1610. Sino naghain? Si James Arminius ba? Followers. Kasi patay na si James Arminius noong time na yon. Kailan ba namatay si Arminius? 1609. 1609. 1 year after that, saka naghain ng Remonstrance. Nagigets niya? Okay. Ngayon, nung inihain nilang yon, sa palagay ninyo, ano naging hatol? Tingnan natin anong next dyan, Brad. Tapusin natin itong nasa slides ko. Konti naman po ito. Ito. Letter C. The rejection. Doon pala sa title, ano nyo nang ni-reject? The rejection of Arminianism by the Synod of Dort and the formation of the 5 points of Calvinism. Okay, so dito nabuo yung 5 points of Calvinism. Dati kasi wala yung 5 points. Actually, yung kanina natin binanggit, hindi din yun ang actual na arrangement. Human ability, conditional election, hindi din yun ang patas ng Arminianism. Hindi rin yun ang patas. So, yun lang ang hindi yun ang patas ng Heidelberg Catechism actually. Yun lang ang kanilang binigyan ng pansin. Pero hindi yun ang original na arrangement. Okay? So, huwag niyo ma-misinterpret na yun ang dire-diretsong patas at sunod-sunod. A national synod was called to meet in Dort in 1618. Anong time na naghain? 1610. So, kailan na nag-decision litisin? 1618. For the purpose of examining the views of Arminius in the light of the Scripture. So, ano ang ginamit na panglitis? Ano ang ginamit na reference para masabi kung tama o mali yung inihain ng Arminians? Scripture. Yung Scripture na tinutukoy dyan is the Bible. Okay? So, synod. Pag sinabing synod, ito'y kapulungan. This is assembly. Brother Renny, nandiyan ka ga? Brad, pasuyo nga ako. Paki-search ng Synod of Dort para makita nyo kung gaano kalaking assembly yon. The Great Synod was convened by the States General of Holland on November 13, 1618.
So tingnan nyo kung gaano kalaking assembly ito. Sino-sino ba yan? Marami yon. Habang hinahanap mo, Brad, pakipindot ng next slide. Ayun, nakita mo na siguro. Sige. Yon. Kita nyo yan? Ganyang karami ang nagpulong-pulong. Nung time na yon. Kita nyo? Marami ka kakonti. At yan ho'y iba-ibang representation. Meron diyang non-religious at saka religious. Meron diyang galing sa secular. Nakasama din. Yung matatalinong abogado, isinama na rin diyan. May iba-ibang bansang isinama, hindi lang Holland. Anong natatandaan ninyo? Germany? Makikita naman natin yan dun sa ano-ano mga bansa yon. May mga iba-ibang bansang nag-participate doon. Okay na yan, Brad. Welcome daw. Okay na, thank you. At least nakita ninyo kung gaano karami yung bumubuo ng Synod of the Earth. Nakita nyo? Yung pag sinabing Synod of the Earth, kalipunan. Ganyang karami ang nag-meeting. Okay, pakibalik doon sa slide natin. Sige, next na, Brad. There were 84 members. Okay? 84 members. And 18 secular commissioners ang bumubuo ng Synod of the Earth, including were 27 delegates from Germany, the Palatinate, Switzerland, and England. Nakita nyo, yun ang bumubuo ng Synod of the Earth. Marami. Hindi yan iisang grupo. Hindi yan mga God-disabled laang. Hindi yan yung Good Shepherd lamang. Marami. At malalaking bansa po ito sa Europe. And there were 154 sessions held. Ilang meeting ang naganap? Hindi isang bagsak lang. Hindi isang meeting lang. 154. Held during the 7 months. 7 buwan ang itinagal. That the Synod met to consider these matters, the last of which was on May 9, 16, 19. 7 months ang tinagal. How many session? 154 session. Ibig sabihin, anong gamit na reference? Bible. Sa 154 sessions na yon, unang pasada, hindi sila nanawala. Hindi nila natapos. Pangalawang session hanggang umabot ng 154. And I believe, ang daming palitan ng kuro-kuro doon. Hindi isa nagsasalita doon. Hindi isa nagsasalita doon. The next slide. The Synod, Warburton writes, had given a very close examination to the 5 points which had been advanced by remonstrants and had compared the teaching advanced in them with the testimony of the Scripture. Next. May kasunod pa kaya akong sinulat dyan. Failing to reconcile that the teaching with the Word of God, which they had definitely declared could alone be accepted by them as the rule of faith, they had unanimously rejected them. Unanimously, nireject ng Synod of the Earth, yung remonstrants. So, yung inihahain ng Arminian ay nireject. They felt, however, that a mere rejection was not sufficient. It remained for them to set forth the true Calvinistic teaching in relationship to those matters which had been called into question. Next. This they proceed to do, embodying the Calvinistic position in the 5 chapters, which have ever since been known as the 5 points of Calvinism. So, yung tinapatan yung 5 points na yon, binuo yung 5 points nung time na yon, doon i-declare yung 5 points of Calvinism. After that, rejection of the Synod of the Earth. So, next nga, Brad. Meron pa ba akong kasunod dyan? Ito. Last slide. This was the system of thought contained in the remonstrance, though the 5 points were not originally arranged in this order, yun sinasabi sa inyo kanina. It was submitted by the Arminians to the Church of Holland in 1610 for the adoption, but was rejected by the Synod of the Earth in 1619 on the ground that it was unscriptural. So malinaw na ang Arminianism, base sa paglilitis ng Synod of the Earth, which is hindi lang mga babastahing mga tao,
mga mahalagang tao, mga kilalang bansa, mga malalaking bansa, nagpulong-pulong, hindi mo maluloko ang mga yon. At ang pinagbasihan ay Bible, and they said, this was unscriptural. Sa kaso, sa sign of the Lord, talo ang Arminianism. Ano ang nag-retain? The 5 points of Calvinism. Gets nyo? So yun ang origin of the 5 points. So dun ko tinatapos yung ating lesson for the day. And next week, ay pupursid na tayo dun sa mga kasunod pa nito. Kayo ba interested? Naunawaan nyo ba? Abay, sana naman. Ano ho? Ito ho ay may puhunan. Hindi ho madali din ito sa totoo lang, pero nakakatuwa. Sa biyaya po ng Panginoon, sama-sama natin itong unawain at intindihin. At nawa, huwag tayong magyabang. Ano po? Sana hindi ito maging cause ng kayabangan po natin na atin silang itatrato ng hindi maganda, na sila ay ating para bang ida-down at tayo ang ating itataas. Kami ay magagaling at naunawaan namin ito. Tama ang aming paniniwala at ang inyo'y mali. Hindi ho ganon. Ang mga totoong elected, ang mga totoo pong binuhay lang ng Panginoon, kailanman ay mananatiling nasa baba. At mananatili na tayo sa Panginoon lang umaasa. Hindi tayo magiging mayabang sa kaligtasang ating natanggap. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa